si Sisa sa kumbento. Dala-dala ang isang bakul na puno ng mga gulay. Nakita siya at kinausap ng Para utusan. saan ang mga iyan, Ale? Para sa kura, gusto ko sana siyang makita. May sakit ang kura ngayon. Tungkol saan ba ito? Hindi pa kasi umuwi ang mga anak kong sina Crispin. Crispin? Kung ganoon, ikaw ang ina ng mga magnanakaw. Inutusan pa nga ako ng kura na magtungo sa kwartel upang magsuplong. Pagkatapos magnakaw ng mga batang iyon ay tumakas din. Sa katunayan, patungo na nga ang mga gwardiya sibil sa iyong tirahan upang hulihin ang mga magnanakaw mong anak. Ang aking anak ay mga kawatan? Hindi yun totoo! Mahirap lang kami, ngunit marangal ang aming pamumuhay. Hoy, ina ng magnanakaw, huwag mo iyakan na yung mga anak. Wala kang mapapala sa kanila sapagkat nagmana sila sa kanilang ama. Ting bumagabag sa kanyang isip ang impormasyong sinabi sa kanya. Gayunman, sa sumunod na sandali, muling sinakmal na matinding pangamba si Sisa nang makasalubong niya ang dalawang gwardiya sibil. Walang mga bata dito, tsaka ang pera. Umalis na tayo. Tara. Tara. Ikaw ba si Sisa ang ina ng mga magnanakaw? Oo, ako nga si Sisa, pero hindi po magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo nang ipagkaila. Kung ayaw pang lumala ang sitwasyon, sabihin mo na lang kung saan mo tinatago ang mga anak mo. Senyor, hinahanap ko rin po ang aking mga anak, hindi ko po sila mahanap. Kung ganoon, isauli mo na lang ang pera ninakaw ng iyong mga anak. Pero senyor, maniwala kayo, hindi po magnanakaw ang mga anak ko. Sinungaling! Pero kung yan ang iyong gusto, ikaw na lang ikukulong namin hanggat di binabalik ng mga anak mo ang mga ninakaw nila. Bawa po kayo sa akin, senyor! Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, mga senyor. Mabubulo ka sa bilingguan hanggat hindi ka nagsabi ng totoo. Pakawan niyo ako dito! Pakawan niyo ako dito! Sa paglipas ng bawat sandali, nadagdagan ang kasiphayuan ni Sisa sa pangungulila at pag-aalala sa kanyang mga anak. Magtatanghali, dumating ang alperes at nalaman ang tungkol kay Sisa. Ay naku, napakawalang kwento ang sumbong ng kura. Pakawalan siya at wag nang gambalain pa. At kung nais ni kura na maibalik ang kanyang pera, sabihin niyo sa kanya na manalangin kay San Antonio. Hoy, gumising ka. Umalis ka na rito. Wala na maipakain ng gobyerno sa'yo. Painot-inot na nilakad si Sisa hanggang sa muli siyang makarating sa kanyang bahay. Crispin! Basilio! Mga Tinungo niya ang kulod at sa may gilid ng bangin. Wala ang kanyang hinahanap at patakbo siyang bumalik sa bahay. Crispin! Basilio! Nasaan kayo? Crispin! Basilio! Natapunan niya ng pansin ang isang pilas ng damit ni Crispin na may bahid na dugo. Crispin ba ito? At ang banta ng pagkabaliw ay unting-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao.